Hi guys! Samahan niyo ko ulit for today's video. Bale, heto na yung hinihintay niyong kadugtong ng last mini vlog ko, mga mare at pare. Ewan ba, napakahaba naman ng last mini vlog ko. Bakit hindi man lang natapos yung niluluto ko doon? Pero dahil matyaga naman kayong manood sa akin basta mini vlog, abay heto na. So ayan, pagkahulugan ng sinalang kong tubig, naglagay na ako agad ng bagoong isda. Alam ko namang familiar na kayo sa aking lulutuin, pero syempre, sasabihin ko pa din, dinengdeng ang ulam namin sa pananghalian. Sinabay-sabay ko na nga lahat, pati ang bunga ng singkamas at medyo may katigasan na din. Basta ganyan ako magdinengdeng, depende sa trip ko. Minsan, paglagay ko pa lang ng tubig, nilalagay ko na agad yung gulay. Naglagay nga din ako ng isang pirasong sibuyas. Baka may makapansin na naman dyan sa daliri ko, bakit may itim ha? Yung mata nyo, ikalma nyo. Charis, yan kasi yun, nasugat kasi ako nung nakaraan at medyo may kalakihan at malalim. Tapos napakadami ding dugo kaya nangitim din siya. Medyo naglight naman na siya ngayon, kaso nga lang nagkapeklat tapos nagkakiloid pa. Sagwa tuloy pag nakikita nyo siya sa video, pero okay lang. Bukod nga pala sa gulay na diningding ko, magdadaing din ako ng bangus. Sobrang bihira lang pala ako bumili ng daing na bangus. Ako mismo yung nagdadaing pag nagpiprito ako. Mas okay kasi talaga pag tayo yung gagawa ng sarili nating daing na bangus para mas makuha natin yung gusto nating lasa. Tulad yan, gusto ko madaming bawang. Hindi ko na nga binalatan yung bawang at maiiwan lang din naman yan mamaya. Suka, tapos pamintang powder or yung pamintang durog. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo. Madami nga din ako maglagay ng paminta, tapos yung pinang-alat ko asin. Minsan, toyo din yung pinang-aalat ko, pero ngayon mas trip ko ngayon ng asin lang. Magic sarap or vetchin, depende kung ano yung madampot ko. Basta importante makapaglagay ako ng seasoning. Tapos, ayan, lubog-lubog lang natin yung bangus na pinaboneless ko nung nakaraan sa palengke. Pero ang ipinailalim ko is yung pinakalaman niya para mas masipsip niya yung lasa nung tinimpla ko. Mas okay nga kung overnight sana siyang mamarinate para mas malasa. So ako nababad ko lang ata siya ng 20 minutes kasi hinintay ko lang din naman na maluto yung aking gulay saka ko siya pipirituhin. Dahil nawala na yung takip ng baonan na yan, ayan, naglagay na lang ako ng plastic labo. Sorry na agad sa napakaingay kong pusa. Ganyan lang talaga siya pag may nagluluto or kumakain, napakaingay niya. Kahit kumain naman na siya, minsan nga pinapauna ko na siya para hindi siya mag-ingay habang kumakain kami. Dinagdag ko nga yung used oil, pinagprituhan ko ng manok kahapon yan. Tapos ayan na yung aking binabad na bangus sa suka, paminta at saka bawang. At ayan, lagi yung nakikita sa akin yan pag nagluluto ako or nagpiprito. Lagi ako naglalagay ng harina or crispy fry sa mantikang mainit. Basta isdang bangus yung priniprito ko, naglalagay ako ng harina or crispy fry para hindi siya matalsik. At para perfect din yung pagkakaprito. Garden hoses, the expandable metal club hose. Saktong makapaghain nga ako ay nagising na ang Samira Mariel. Inayusan ko na nga agad yung kanyang buhok at napakahaba na din. Hindi na siya pwedeng maglugay-lugay kasi napakainit ng panahon. At para hindi din sagabal yung kanyang buhok pag kumakain siya. Hindi din pa kasi ako ready siyang pagupitan kasi nanghihinayang pa ako sa buhok niya kasi napakahaba na din. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye!